Hotel Horror Stories. Number 1. Back in 2023, 5 of my coworkers and I were sent to a city in Visayas to film a series of videos for work. I'm the writer of the crew, and we had a producer, a project manager, and a couple of camera peeps. 6 people in all. The shoot days themselves were uneventful, but the hotel we were checked in was unique to say the least. The hotel is dated, but looked clean and well maintained. Between the elevators was an altar. I immediately noticed something odd about it. I think some people with the gift can attest to this, but I get the feeling that the figure in the altar housed an ancient being, and not what it represented. Yes, I'm trying to be vague here because I could give the location away. So I stared at the figure in the altar, gave it a respectful nod, and went on my way. If it really were an ancient being, I didn't want to get on its bad side. They reserved 4 rooms in total for us, which was odd because we could have fit into 2 rooms, honestly. I was alone in a 2-person room. Our producer was also alone in a 2-person room. The rest of the team were in 2-person rooms. Whatever, my room was a good ways down the hall from the rest of the team, right beside the fire exit where they store extra folding beds. So, as I was winding down after the first day, I noticed something extremely eerie about my room. The earrings and rings I left on the side of the bathroom sink moved to the other side. There was a presence in the room as well. To protect myself, I tried to sound cleanse my room. I had no salt with me or anything. I slept in the bed nearest to the wall. The entity in the room stayed in the opposite corner. It had no malicious intent or anything. It was just curious that someone was in the room with it. The first night made me feel uneasy, but I got through it. We had a really long second day, so all 6 of us agreed to buy some drinks and just chill in one of the rooms. I stepped out to get some things from my room. Note that before entering my room, I can see the extra folding beds near the fire exit. Before I entered my room, they were all sorted nicely. I went inside my room and grabbed something. I wasn't gone for more than 2 minutes. My door was ajar. I would have seen it if anyone went to the fire exit. So tell me why, when I left the room, all of the folding beds were now in disarray. I was scared at this point. I would have shit my pants if I could. I rushed to the room where everyone else was staying. They must have felt that something was wrong because of my expression. I lied to them initially and asked if we could all stay in that room for the night as a group because I wanted to build rapport. One of my coworkers said that he'll get his comforter and blanket from his room, so 2 of us accompanied him. As they were getting their stuff from their room, I was standing in the hallway. From the corner of my eye, I kid you not, I saw a freaking woman in white crossing the walls of the fucking hallway. Now that really fucking pushed me over the edge, because man, if you know anything about me, I can only feel ghosts since I was a kid. I have never seen them, so I could tolerate them when I encountered them usually. But the energy inside this fucking hotel, I was so fucking strong that I could see the entities now. Not only was I spooked, I was fucking terrified. We rushed back to the room where we all were staying. I tried not to tell them what I felt and saw, but a few bottles in, I broke and finally told them what I saw. Of course, they were terrified as well. They asked a lot of questions, and one of my coworkers confirmed what I saw as well. I sound cleansed our room before we slept. It wasn't enough to dispel the entities, but it kept them at bay until the morning. On the 3rd day, we were set to leave the city. That morning was yet again uneventful, but as we were leaving the hotel, I gave one last knowing look at the figure in the altar near the elevators.
It really felt ancient and slow. I don't know how else to describe it. In my head, I told it that we were sorry for intruding in its domain. We left without incident. Number 2. Stayed in a hotel in Quezon City na may katabing mall. Work related to, so I was up and running all day. I was given an executive suite, so nasa higher floors ako. If I remember correctly, nasa 22nd floor ako nun, so halos walang tao sa floor. The rest of my team ay nasa lower floors. I always sleep with a dim light pag nasa hotel kasi hindi ko kayang sobrang dilim sa hindi ko bahay. Pero dahil sa sobrang pagod ko nung gabi na yon, nakatulog ako ng patay lahat ng ilaw. I believe this was somewhere around 11 p.m. Nagising na lang ako bigla kasi may humampas ng sobrang lakas sa likod ko. And I heard a male voice say, "Hoy!" In panic, I reached for the light switch beside the bed to turn all the lights on. Kasi akala ko may nakapasok sa kwarto ko. Pagbukas ko ng ilaw, walang tao. The door was bolted. I checked the bathroom, wala din tao. I checked behind the curtains to make sure na wala talagang tao. I checked the time and it was around 3:15 a.m. Nakapagtataka din kasi I was wrapped in a very thick comforter, pero yung hampas ay ramdam na ramdam ko sa likod ko na parang direct na hampas talaga sa akin. Hindi na ako nakatulog. Waited for breakfast ng 6 a.m. Ate, then checked out immediately after. Number 3. This was in Tokyo. Pagkabukas ng elevator sa floor na pag-i-stayan namin, super amoy usok. Akala namin madaming nagsisigarilyo. Every night, may laging maingay sa kabilang kwarto o di kaya sa taas ng floor namin. Laging may nagbabang sa kabilang kwarto, kaya nafe-feel sa headboard namin. Tapos, nagsastamp ng paa sa taas ng floor namin. Ang gulo-gulo. May mabigat na feeling din kapag nasa CR, pero walang nagre-react ni isa sa family namin. Hanggang sa napansin ko na umiinom ng wine parent ko every night para makatulog daw agad. Nung nasa airport na kami, doon lang kami nag-share ng napansin namin. Turns out, multo nga. May bumulong pa raw sa kapatid ko. And the smoke na akala namin from sigarilyo sa floor, smoke pala siya to drive away them. Number 4. Sa Las Casas de Acuzar sa Bataan. Narentahan ng family ko yung Binondo House. Malaking bahay siya. Gawa sa bato ang first floor, tapos wooden na ang second floor. Tapos may malaking hagdan na wooden na maingay pag may naakyat o bumababa. Looks creepy talaga dahil hindi siya makulay. Hindi din ganun kaliwanag. Siyempre noong gabi na, biruan kami na may multo habang nakain kami dun sa salas ng bahay. Katapat ang dining table yung entrance ng hagdan pataas. Then umakyat na yung iba sa kanilang rooms until dalawa na lang kaming natira. Biglang tumunog yung hagdan na parang may mabagal na bumababa. Inassume ko na nanay ko dahil mabagal talaga kumilos yun. At mahilig rin naman yun magbiro ng mga multo. Akala ko ay tinatakot kami at sasabihang matulog na kasi gabing-gabi na rin yun. Mabilis naman ako kumilos at bata pa ako. So inakyat ko yung hagdan pa second floor. Inaasahan kong andun mami ko. Pag akyat ko, wala palang tao. Yung malaking painting lang nung may-ari ng bahay ang nandun pag akyat ng hagdan. Ayun, nagtaka na lang ako, tapos umalis na lang kami at natulog na. Pagdating ng umaga, tsaka lang kami natakot. Number 5. Yung hotel sa may Kawayan Banga, haunted. Nag-check-in kami ng ex ko. Nauna siya nakatulog, pero nagising siya bigla. Nag-aya umuwi, wala pa an hour. Ako, nagpo-phone lang nun. Alam mo yung may nape-perceive ka na itsura sa isip mo? Tapos, unease yung feeling. Pagkalabas namin, hindi siya nagsabi na may nararamdaman siyang kakaiba. Ako una nagsabi. Sabi ko may babae sa ceiling. Galit. Sabi niya, napanaginipan niya daw, kaya siya bigla nag-aya umuwi. Number 6. Nakalimutan ko na anong year. Basta ito yung panahon na madalas kami mag-travel ni GF. Nagstay kami sa isang hotel sa Vigan. Mga 6 ng hapon na kami nakarating dahil sa tagal ng biyahe. Galing pa kasi kami ng Lawag.
Medyo luma na yung hotel. Nasa second or third floor ata kami nun, tapos walang elevator. Sa tapat ng unit namin, mismo yung reception area. Parang makitid na hallway lang. Pagpasok namin ng room, may altar ng Santo Niño. Medyo may na-feel agad ako nun. Natakot kasi ako, hindi naman ako Katoliko. Lumaki din kasi ako nang walang mga ganon. Basta ang bigat ang pakiramdam ko. Parang lagi may nakatingin. Kahit nasa ang sulok ako ng room, ramdam ko yung presensya niya. Ramdam ko na hindi lang kami dalawa ang nasa room. May aura dun sa may altar. Alam mo yung feeling na parang wala kang privacy. Yung parang nasa bahay ka, pero hindi ka komportable kasi may bisita kayo. Gusto ko sana magpalipat ng room nun. Kaso baka ma-offend si GF kung sasabihin ko may nafe-feel ako sa altar. Catholic pa ka kasi siya that time. Saka bago pa lang kami. Kaya nag-act normal na lang ako. Nag-away pa kami nun. Nakalimutan ko na kung bakit. Nag-decide kami na magpahinga kasi gabi na din yun. Habang natutulog kami, ilang beses kami nagising dahil sa ingay sa reception area. Rinig na rinig kapag may nag-uusap. Pero dahil sa pagod, nakatulog naman kami. Tapos bigla akong ginising ni GF. 2 AM ng madaling araw. Umiiyak siya. Tapos pinilit niya akong buksan yung ilaw. Dali-dali ko naman binuksan yung ilaw. Pansin ko yung sobrang takot niya. Ayaw niya sabihin kung bakit. Pero hindi ko na siya pinilit kung ano nangyari o ano nakita niya. Natatakot din kasi ako nun. Natulog na lang ulit kami na bukas ang ilaw. Sa sobrang pagod, nakatulog naman ulit. Sobrang babaw nga lang ng tulog ko nun. Pagising-gising ako dahil sa mga nakakatakot na panaginip. Di rin kasi ako sanay matulog na bukas ang ilaw. Kinabukasan, nung huling araw namin sa vegan, kumain kami ng empanada dun sa isang restaurant. Since pauwi na kami, pinakwento ko na sa kanya kung ano nakita niya. Ito yung kwento niya. Nagising daw siya o nalimpungatan. Napadilat lang mga mata niya. Tapos may nakitang nakatayo sa tapat ko. Nasa window side ako nun. Yung ilaw sa labas lang yung liwanag ng room. Nung una, nagtaka daw siya sa nakikita niya. Akala niya nananaginip lang siya. Parang lumulutang daw papalayo yung nakatayo. Naka-long sleeve na red, checkered, tapos naka-scarf. Medyo transparent. Matangkad daw. Tapos nung tinaas niya yung tingin niya, nakita niya na walang ulo. Doon na siya nagpanik. Sa kanya ako ginising para buksan yung ilaw. Tapos parang nag-react daw yung nakita niya habang ginigising ako. Unti-unti na wala o nag-fade na parang usok nung nalaman niya na nakita siya. Number 7. The Radisson's Hotel in Cebu, beside SM. May something dyan. Heard a lot of encounters online about that hotel. A good friend of mine had a creepy experience there. Her tita was visiting Cebu and had to stay in a hotel, so she requested her to accompany her. She was doing her job, BPO night shift, and her tita was asleep or doing something else when suddenly nag-flush yung toilet sa CR. Wala namang tao that time sa CR kasi magkasama naman sila. So ayun, deadma lang sila and neither one of them talk about it na lang. Number 8. Yung hotel sa bagong baryo, kulay green. Sobrang luma na nung thesis days namin, year 2017. Gift ko sa sarili ko mag-check-in para makatulog. Maarte ako. Yung may garage gusto ko kahit wala naman akong kotse. May umaakit baba sa hagdanan at kumakatok sa door kahit pagbukas mo walang tao. Just a matter of seconds. Year 2018 ata nagsara na sila. Number 9. Hotel in Baguio along Session Road. Maaga kami natulog sa first night namin. Weird kasi exactly 12 midnight nagising ako. Pumasok ako ng CR, kaso paglabas ko ng CR sobrang kabado na ako. At takot na takot. Di na talaga ako makatulog at mabigat na pakiramdam ko. Parang may nakatingin sa akin. Sabi ko sa kasama ko, di ko na kaya. Lalabas na muna ako. Around 1 AM na yon, takang-taka siya bakit ako lalabas. Naglakad kami around Burnham Park tas saka ko sa kanya kinuwento. Nagstay kami doon until 2 AM. Bumalik din kami kasi antok na kami. Tabi na lang kami natulog tas nagtalokbong. Next day, chinek namin yung pics namin. Yung CP niya na dinala niya sa CR,
ng umaga para magpatugtog kasi natatakot din daw siya. Yung nasa gallery, puro black pics lang. Madaming black pics taken around the time na nasa CR siya. Pag uwi namin sa Manila, nag-check kami ng reviews. Sakto may nakita akong review. Same room sa same hotel. 2017 review pa ata yun. Nagtataka daw sa reviewer bakit may ballpen note sa pinto ng CR. Nakasulat, "Don't go to the CR alone." 2022 kami nagbagyo. Number 10. First fieldwork ko sa bagong work ko. Naka-assign ako sa Albay. Nung gabi ng first night sa hotel, nanaginip ako na sinasakal daw ako ng demonyo. Feeling ko, hindi talaga ako nakakahinga noon hanggang sa nagising ako. Pagising ko, sakto, 3 a.m. Doon ko lang na-realize ayoko na pala ng fieldwork at ayoko mamatay sa bangungot. Number 11. I had a creepy encounter sa isang hotel sa Kabangkalan, Negros Occidental. Pagpasok ko pa lang sa room where I was booked, nakaramdam na ako ng kaunting takot kasi luma na ito. Yung ilaw de lamparilla pa at kulay dilaw ang liwanag nito. Ang dingding ay velveteen na olive green. Ang sahig ay velveteen na kulay pula, pulang-pula. Tapos ang banyo naman ay lumang-luma na rin. So noong araw na yon, galing ako sa trabaho. Hapon na nang makarating ako sa hotel. Dahil sa pagod, napag-isipan ko na wag nang kumain ng dinner at magpahinga na lang. Nakatulog nga ako mga ilang oras pagkahiga ako sa kama. For context, mahilig ako magkumot pag natutulog. Pero kalaunan, naalimpungatan ako kasi nararamdaman ko na lumobo ang comforter na para bang may pumasok sa ilalim nito. Tapos ilang saglit pa nararamdaman ko na may mahigpit na yumayakap sa akin. At kasabay nito ay iniikot-ikot ako. Literal na lumulutang ako sa ere. Gising na gising ako ng mga oras na yon. Pero ayokong imulat ang aking mga mata dahil sa takot na kung ano ang pwede kong makita. Taimtim lang ako nagdarasal sa Diyos na tulungan niya ako. Ilang segundo pa, naramdaman ko ulit ang kama at comforter. Natapos rin sa wakas ang napagpaparamdam ngunit hindi ko pa rin minumulat ang aking mga mata. Sinisigurado ko muna na wala talaga siya. At noong nagkalakas loob akong gumising, una kong hinanap ang aking cellphone. Maaga pa pala. Hindi pa naghahating gabi. Hindi na ako natulog after at hinintay ko na lang na mag-umaga. Nag-check out na rin ako kinabukasan. It was by far the scariest experience I have ever had. Dati akong OFW sa Japan. At sa loob ng 2 taon ay nagtrabaho ako sa isang hotel sa Tokyo bilang housekeeping. Maraming kababalaghan pero pinaka hindi ko makakalimutan ay ang room 1247. Pagkatapos ng renovations ng buong 12th floor, nilipat kami ng team ko doon mula sa 2nd floor. Unang araw pa lang, nakaramdam na ako ng hilakbot. Sensitive ako sa mga ganyan pero hindi ko pinapansin as much as possible. Mga kasama ko sa floor ay ayaw maglinis doon o pumasok doon. Sabi nila may nananakot at nantitrip. Tinatago mga gamit pang linis, ginugulo arrangement at may umiiyak na boses. Dumating sa punto na nainis na yung supervisor namin dahil walang gustong pumasok sa room 1247. From left wing, tinawag niya ako para samahan siya papuntang right wing kung nasaan ang room 1247. Pagkapasok ko pa lang, nakita ko na siyang nakaabang. Isang malaking mama na walang muka. Nakatoksido na itim at nakagapos sa kadena ang mga paa. Napako ako sa kinatatayuan ko. Di ako makaimik pero natauhan ako at taimtim na nagdasal. Laking gulat ko, dahang-dahang lumapit yung lalaki hanggang nakarating sa harapan ko. May sinasabi siya pero di ko naiintindihan. Tila ba boses niya ay galing sa bungangang binusalan. Nilakasan ko na lang loob ko at siya ay sinabihang, "Pasensya na kung hindi kita maintindihan. Wala akong intensyon na gambalain ka at ako ay nagtatrabaho lang. Pahintulutan mo akong gawin ang aking trabaho. Tambay ka lang doon sa sulok. Pangako, bibilisan ko nang matapos agad." Yung supervisor ko biglang nagtanong kung sinong kausap ko at nakatitig sa akin na may bahid ng takot sa kanyang mga mata. Sinagot ko na lang na kinausap ko lang si Papa George. Napakaramdom. Simula noon, ako na palagi nang utosang maglinis sa room 1247.
Dahil kung iba ang naglilinis ay nagwawala si Papa George nang babalibag ng mga kagamitan. Number 13. This happened nung pandemic 2022 sa work ko. Free accommodation kami sa isang 4-star hotel sa Manila. The hotel super old na. Nakatayo na siya noong panahon pa ng mga Amerikano. So ito na nga. Kada kwarto, 2 lang ang magkasama. Kasarapan namin ng tulog ng kasama ko nang bigla na lang ako nagising nang basta na lang. Like, basta lang ako dumilat. A minute siguro after ko nagising, chinek ko ang oras sa phone. It was around 3 AM na. Nung na-check ko, sabi ko ay may oras pa para matulog kasi ang pasok namin is 7 AM. Nung pipikit na ako, narinig ko yung steel/aluminum trash can namin sa CR na tumutunog na para bang may tumutulak. Nai-imagine nyo ba? So napadilat na naman ako. Pinapakiramdaman ko kung anong susunod na mangyayari. Yung pag-move ng trash can lasted for about a minute. Unti-unti, dahan-dahan na paggalaw na para bang may tumutulak dito. Kinilabutan na ako kasi wala naman tao sa CR namin at nakahiga at tulog pa rin ang kasama ko. Nag-decide ako na wag na ikwento sa kasama ko kasi matatakotin ito. Pero after ilang araw, nakwento niya sa akin ang nangyari. Nagising din pala siya same time at narinig din ko ano ang naririnig ko. Mula nun, di na kami nag-stay sa kwarto nang mag-isa lang. Nahirapan na rin kaming makatulog. Number 14. I used to work in this hotel. Secret na lang kung saan. Pero buong Pilipinas ay may branches sila. Noong una, hindi ako naniniwala sa mga kwento-kwento. Pero habang tumatagal ako doon, mas naramdaman ko na totoo sila. May mga kwento sa akin ng mga front office staff na tuwing madaling araw, may tumatawag mula sa mga kwarto na wala namang guest. Ang weird pa, wala nagsasalita sa kabilang linya. Isang beses din, mga 4 AM, may tumawag na guest na halos nagmamakaawa na ilipat siya ng kwarto kasi may nagpaparamdam daw sa kanya. Yung guard namin, may nakita raw sa CCTV. Isang batang sumakay sa elevator papuntang lobby. Tumawag siya sa front office para sabihing ibalik yung bata sa kwarto dahil na nga madaling araw na. Pero walang batang dumaan sa lobby. Nawindang talaga sila. Dahil din sa isang incident, iniwasan na namin magpa-duty ng OJT sa graveyard shift. Kasi may isang OJT na natutulog tapos pagdilat niya, may batang nakatitig sa kanya, face to face. Kwento rin ng katrabaho ko, kapag sa 5th floor ng rooms ang linis nila, kailangang madami sila para matapos agad. Pero isang beses, siya lang mag-isang naka-duty. Habang naglilinis siya sa CR, napansin niyang may moist pa sa salamin. Nalingat lang siya sandali, tapos may nakita raw siyang kamay ng bata sa salamin. Sa 5th floor ulit, sa pinakadulo na kwarto, madalas may bakas ng paa ng bata sa duvet ng kama. Nitong summer lang din, nagparamdam ulit sa isa sa mga OJT namin. May umiyak sa CR, pero pagpasok mo, wala namang tao. Kakapalit lang daw ng bagong duvet sa room, pero may bakas na agad ng paa ng bata. May picture pa, kaya mas lalo kaming kinilabutan, as in paa, kasi talaga ng bata yung nasa picture. Isang beses din sa elevator, may isa kaming front office staff na paakyat sa 4th floor. May kasabay daw siyang bata. Tinanong niya kung anong floor siya at sinagot siya ng bata. 4th floor din daw. Pero pagdating nila sa 4th floor, wala na siyang kasabay. May guest din kami na may third eye. Sinabihan niya yung sales staff namin na nag-ocular visit sa kanya sa hotel na wag daw mag-CR mag-isa. Pero yung personal experience ko ang hindi ko makakalimutan. After lunch, pumasok ako sa CR. May umiiyak. Sa reflection sa baba, kita mo yung shadow. Naaaninag ko na naka-color black. Akala ko OJT kasi black uniform nila. Kaya gusto ko sana siyang kausapin. Pero bigla siyang lumabas. Hinanap ko yung OJT para tanungin kung okay lang siya. At kung sino yung namumula ang mata sa kanila. Wala akong nakita. Doon ko na naisip, yung bata na naman yun. Kinabukasan, same time, may umiyak ulit sa CR.
Pagpasok ng mga OJT, wala na namang tao sa loob. Sa tagal ko sa hotel na yon, napansin ko lang na tuwing maraming guests o OJT, parang masaya yung bata kaya nagpaparamdam. Madalas siya magpakita tuwing madaling araw o kaya 1 PM. May mga specific na kwarto at floors kung saan lang siya nagpaparamdam. Number 15. Napili naming prenup shoot ang newly renovated Rizal Park Hotel. So nag-check-in kami since kasama sa package. Habit ko na hindi magpatay ng bathroom lights pag nasa hotel ako, since madalas ako gumising sa hating gabi para magwiwi. Pero nung time na yon, nagulat ako na ba't nakapatay ang ilaw. Sure ako hindi ko pinatay. Kinabukasan, tinanong ko fiancé ko if bumangon ba siya para mag-CR. Hindi raw. So paano namatay yung ilaw sa bathroom? Second, isa habang tulog, nakakaramdam ako ng tapik and mahinang yugyug sa balikat ko. Parang ginigising ako. Pero nung lumingon ako sa fiancé ko, tulog na tulog. And yung kamay niya nasa ilalim ng comforter. So, if siya yun, ang effort naman para ilabas ang kamay niya, tapikin ako. Tapos ibalik sa ilalim. Number 16. 2024, Hotel sa Makati. Kaka-check-in lang namin and opted to sleep kasi gloomy yung weather. And ang intention lang namin ay magpahinga talaga. Around 3 to 4 PM, I woke up kasi narinig ko yung main door na nag-open. Sobrang vivid ang memory na ito. So nung narinig ko yung main door, pinakaramdaman ko yung paligid. Tapos I heard, tingnan mo, natutulog sila. O diba, natutulog? Bigla akong bumalikwas. Narinig kong sumara yung main door. Tumakbo ako para habulin and to my surprise, walang tao sa hallway. Sobrang kaba ko, bumalik ako sa kama tapos nagbalot ako ng comforter. Tapos nagpadagan ako sa jowa ko. Then fell asleep ulit. Same time that night, opted to have our dinner delivered. Partner went down to grab our delivery. Si partner mahilig mag-prank. About 5 minutes pass, may nag-doorbell. So thinking na jowa ko yon, lumuhod ako para i-open yung door para gulatin siya. Pagbukas ko ng door, walang tao. Tapos dumating yung jowa ko 10 minutes later. Pinagkibit balikat ko lang kasi baka siya talaga. Di ko rin na-open to sa kanya. The following 4 AM, woke up again, heard running children sa hallway. Nagtalokbong na ako ng kumot hanggang sa makatulog ako. Checked out ng 8 AM. Di na winate yung 12 noon kasi sobrang takot ko. Naikwento ko na lang sa partner ko yung mga na-experience ko nung nakauwi na kami sa bahay. Never checking into that hotel ever. PS. Di si jowa yung nag-doorbell at di niya ako ipaprank ng ganon, knowing na sobrang matatakotin daw ako. He noticed daw that I was awfully quiet, pero naisip niya, I was tired given na may event ako prior that day. Also, pagka-uwi namin sa apartment namin, nilagnat ako full-on trangkaso. Number 17. Baguio City, Pine Breeze Cottages. Way back 2012, nag-staycation kami doon ng family ko. Nasa baba kami tapos vacant yung taas. On our first night, natutulog na kami lahat nung nalimpungatan ako. I heard footsteps na may kinakaladkad na kadena na pabalik-balik sa direksyon ko kung saan ako nakahiga. The next morning and the following nights, wala na. Saka ko lang kinuwento sa family ko nang pauwi na kami para hindi sila matakot. Number 18. Nilibre kami ng isang friend namin sa isang resort. Medyo mahal doon at di namin kaya ang gastos. Kaya excited kami nung nilibre kami doon. Okay naman yung lugar. Maganda, may dagat, may pool. Nag-enjoy kami lahat. Yung room na binigay sa amin, good for 3 packs. Kasama ko doon yung friend ko at yung jowa niya. Matulog na sila pagpasok ng room. Nagtry ako matulog pero hindi ako dinadalo ng antok. Kaya tingin-tingin na lang ako sa palibot ng room. Napunta mata ko sa may bintana. May kortina doon na puti at nakasara na. Sinara yun ng friend ko kasi nga matutulog na kami. Malapit yung kortina sa kama na hinihigaan ng friend ko at ng jowa niya. Pero hindi nila maabot yung kortina from their bed. Nagulat na lang ako, biglang parang may humawi ng kortina. Nabuksan talaga siya partly. Walang malakas na hangin kasi naka-aircon ng room. Sarado lahat ng bintana.
at hindi yun mahahawi ng hangin. Nagtakip na lang ako ng kumot at pinikit mata ko. Wala na akong nakita o naramdaman pagkatapos nun, pero ayoko na bumalik talaga doon. Number 19. 2024. This happened in a hotel at Boracay. We visited there as a group, pero nauna yung grupo ko sa akin kasi iba ang flight ko. Nauna sila sa akin ng ilang oras, but after maybe 2 hours, I arrived. Yung hotel room namin ay parang loft style. May second floor. Malaki yung space sa itaas and may 3 beds upstairs. Sa baba is may 2 beds and may isa pang room with a bed. Imagine how big the room was. So pagdating ko, all cabinets are occupied na kasi nauna nga sila sa akin. I brought some clothes na prone sa wrinkles, so I decided to go upstairs and hang these clothes there para hindi na lalo magusot. And while hanging my clothes, I felt something na dumaan sa likod ko. I felt a slight wind kaya feel ko may dumaan, pero di ko sineryoso to. Pagbaba ko, as a papansin, I jokingly shouted, "OMG, may multo sa room na to." E yung pag-uusap nila natigil and they look at each other. Hindi nila agad sinabi sa akin kung bakit, pero after a few minutes, sinabi din. So pagdating pala nila sa room, while unpacking and having a conversation, they heard footsteps coming from upstairs. Yes, maraming beses. They described them as heavy and slow footsteps. Tapos ako, super WTF moment talaga. Kasi, gumagawa lang ako ng ikatatakot ko nung time na mag-isa ako sa taas. As a duwag person. Hindi naman may iwasan na gumawa ng thoughts na ganito lalo pag mag-isa. No one slept upstairs pala. Kasi kasya naman kami dun sa ibaba. Post ko din dito yung taas na parte ng kwarto pag nakita ko sa gallery ko. And also, hindi siya natapos doon. Sa banyo, pagbukas mo ng pinto, katapat ang sink and mirror. Don't ever do your makeup or do your thing in front of that mirror na bukas yung pinto. Kasi you will see something na nakasilip sa gilid ng door outside. Or may dumadaan dun sa hallway, pero figure lang to at hindi buo ang itsura. Fortunately, hindi naman nag-eksena yung mga multo while we are sleeping. Or hindi lang namin ramdam kasi pagod din or lasing naman kami tuwing bedtime na. Ang tagal ng goosebumps ko while typing this kasi naalala ko. Also, yung fave kong brief na iwan ko sa banyo na yon. OMG, I want it back. Number 20. I was in my second year of high school, studying in a Catholic school. And as you might expect, ghost stories were already part of the culture. Almost every Catholic school had its share of tales about apparitions or hauntings. I had heard many of them, but I had never experienced anything myself until that one day. We were working on a project in our classroom, just a small group of 5 classmates. It was already around 6 p.m. and we knew we weren't supposed to stay that late. Usually, the seniors would knock on doors around this time to remind students to go home. Something about the school not allowing anyone to stay past 6 because, well, there were rumors of sightings. As expected, one of the senior students came to our door. He knocked, opened it, and told us it was time to go. We nodded and he left, closing the door behind him. A few minutes later, we were busy finishing up our project when we suddenly heard 2 knocks, and then the door slowly creaked open. We all turned, but there was no one there. I was brave, or maybe just curious, enough to peek outside and look down the hallway. Nothing. Absolutely no one. That was the first time something happened to me. The second encounter was even more unsettling, because it happened in broad daylight. We were in class, made discussion with our teacher, when out of nowhere, the door started violently shaking, as if someone was trying to force it open. To paint the picture clearly, our classroom had those double hospital-style doors, the kind with large glass windows, so you could easily see who was outside. But there was no one, no shadow, no figure, just the door rattling aggressively on its own. We all saw it, every single one of us. The whole class froze.
Then they screamed. I could remember that all my classmates were terrified. Number 21. Hotel in Japan. I stayed overnight lang kasi late yung dating ng flight ko. Hotel na malapit sa Kansai Airport pala to. I initially booked for 1 bedroom lang kasi ako lang naman mag-isa. I got upgraded sa 2 bedroom and I don't know why. Di ko na tinanong kasi pagod na din ako. Di ako nakatulog kasi I felt like someone was staring at me the whole time I was there. Nalimpungatan din ako around 3 AM. Tapos may shadow doon sa corner ng room ko. I just waited until mag-umaga para makapunta na sa city, never booking there again. Number 22. We stayed in a hotel in Cambodia. We booked it because it was super still. 5-star ang datingan, masarap ang breakfast, ang lawak pa ng room, at may balcony. The main vibe sa hotel is parang 90s. Old wooden floors, and no key cards but carry lang. Around 3,000 pesos per night lang naman. What I didn't like sa decor nila is yung malaking mga statue facing the stairs on every floor. Yun ang naka-off ng vibe sa hotel. I literally stopped in front of it and said out loud that it gave me the creeps. Everything started normal on the first night, and I was really happy to stay there with my husband for our second honeymoon. We got our robes and sipped on wine. Starting on second night, palagi na akong nagigising ng 3 AM to instinctively stare at the wardrobe sa bandang paanan namin. Then, I started to feel uneasy sa surroundings. Parang aware na aware ako. When morning came, nakwento din ni Habi during breakfast na may nasulyapan siyang parang cloth-like entity doon sa wardrobe. At the same time, napanaginipan din niya. On the third night, nagising ako past midnight because I felt a flutter sa paanan ko. It felt like something touched my toe through the blankets. Positive ako hindi yun hangin lang ng AC. So I said out loud, "In the name of Jesus, leave us alone. You have no right to touch me." Then I slept again kasi flight na namin kinabukasan. Number 23. My one and only experience was at the Peninsula Manila in Makati. I forgot about the time but I think it was probably around 11:30 PM. While I was browsing my phone, I heard a flash in the toilet. I brushed it off at first, then sabi ko sa sarili ko, pag nag-flash pa ulit yan, iba na yon. Then, nag-flash nga ulit. I was so scared pero I can't help myself but go there and check. Walang tumutulo naman sa toilet. And hindi naman loose yung lever para mag-flash mag-isa. Habang kinikilabutan ako, sabi ko, wag manakot. Then, I went back to bed. Opened the lamps, tas nag-browse ulit ng phone for a few minutes. And then, natulog na. Buti, di na ulit nag-third flash. Otherwise, papalipat na ako ng room nun. We just had an overnight lang naman. So yeah, this was my hotel horror experience. Number 24. Not really horrifying, but I would call it paranormal. My friends and I stayed in a hostel in Dumaguete back in 2016. We only stayed one night. There were about a dozen of us. When one of our friends was checking us in, another one of us and I, tumambay kami sa harap ng check-in counter. We were tired from traveling from Siquijor, so we just looked out listlessly or were on our phones. I recall there was a concrete bench in front of the check-in counter with someone seated on her laptop. A few feet away from her was a bottle of San Miguel beer. I was disassociating when I saw the San Mig bottle move from the middle of the concrete bench and to the floor. My friend and I looked at each other and nope, a way out of there. There was no wind and no other normal reason for the bottle to do that. I'm not sure if anything else happened that night because we were all giddy and drunk. But nobody wanted to go to the check-in area of the hostel again until check-out. Number 25. Naiwan ako kasi natutulog ako while umalis sila. Nag-message sila sa akin nung tulog pa lang ako. Nasumunod na lang daw ako sabay pin sa place. Kaya ayun, naligo ako tapos nag-ayos.
While nagme-makeup, tapat ako ng salamin. May nakasilip na babae sa likuran ko. Di ko pinansin kasi malabo mata ko. Ani ko, baka guni-guni ko lang yon o anino. Nagwiwi muna ako. Balik ako sa tapat ng salamin. Pagkatingin ko sa salamin, iba na itsura ko. Pati damit ko itim na. Naging black figure na ako. Kung ano yung nakasilip kanina, ganon din yung nakita ko sa salamin mismo na dapat pagmamukha ko yon. Number 26. Medyo di ko na maalala yung specific details nito kasi ang tagal na. Pero ng first year college, nag-join ako sa isang tour sa Manila as someone na taga-probinsya. First time ko sa Manila, di ko alam may expect sa lugar. Di ko alam if walang name ng hotel sa itinerary na provided ng school or di ko lang matandaan. Pero dahil activity siya ng school, kampante akong safe yung tour. Dumating yung tour bus sa hotel ng madaling araw and pagkakita ko pala ng hotel, na-off na ako sa vibe dahil sobrang creepy ng lugar para sa akin. Luma pero malaking hotel. Katulad ng mga sosyal na hotel na makikita mo sa mga lumang pelikula o palabas sa TV na kumbaga have seen better days. Sa reception lang yung may ilaw at medyo dim pa. Baka dahil madaling araw rin kaya walang ilaw sa mga hallway sa ibaba. Looking back, di ko alam kung bakit ako sumama sa tour na walang kakilala. And as a minor na walang kaalam-alam sa malayo ang bayahe. Nung nag-a-assign na ng rooms and roommates, napasama na lang ako sa grupo ng mga 4th year students. Yung kwarto namin nasa bukana ng hagdan. Habang paakyat, saka lang namin napansin na nire-renovate yung hotel. Yung sahig tumutunog kasi tinipak nila yung tiles at pinatungan lang ng plywood. May mga kwartong off-limits. Yung ibang gamit at area tinalakbungan lang ng trapal o plastic. Yung loob ng hotel lumang-luma. May kahon pa na lalagyan ng TV black and white sa mini sala sa loob. Yung banyo, malinis pero alam mong ilang katawan na ang tumapak at naligo doon. Maganda yung beds. Pang-4 na tao yung room pero ginawa nilang 5. And since ako yung walang kakilala, ako yung napunta sa spare bed. Nasa may paanan ng isang bed. Yung pa ako malapit sa may bintana at nasa may uluhan ko yung pinto. First night, di ako makatulog. At ako lang yun di nakatulog. Nagtalokbong ako ng kumot pero di pa rin ako makatulog hanggang mag-umaga na dahil nararamdaman ko may nakatingin sa amin at kasamang hindi tao. Ang heavy sa pakiramdam ng lugar. Second night, tinry kong matulog pero di ako makatulog dahil may naririnig ako mga katok. Natakot ako dahil hindi nanggagaling sa main door ang katok kundi sa may paanan ko. Kinaumagahan, hinawi ko yung buong blackout curtain. Pinto pala yung nasa paanan ko na tatatakpan ng curtain and kakulay siya ng wall. Fire exit na walang hagdan pero may kumakatok galing sa labas. Main road agad ang bungad. Mas lalo akong natakot nung naglibot kami outside tapos Paco Park pala yung katabi. Hanggang ngayon, di ko ito nakakwento sa mga naging roommates ko. At isang tao lang ang pinagkwentuhan ko nito before dito. Number 27. This is a Sogo Hotel. 12 AM nag-check-in kami. All goods naman. Then naunang lumabas yung kasama ko. Nagpaiwan ako kasi I have to prep bago umuwi. Bago ako pumuntang CR, nag-open ako ng YouTube sa TV ng Sogo. Then, nagpunta ako sa CR. Iniwan kong open yung door para kita ko yung bed. Para alam ko if may taong papasok. Then 5 minutes na siguro ako nagsha-shower. Bigla nag-unlock yung door. So ako nagtapis agad ng towel. Then sumilip ako. Wala namang tao. So bumalik ako sa CR para tapusin yung shower. And bigla na lang lumipat yung sound sa creepy story. Putya, nagbihis na ako ng damit. Di na nag-undies and bra. Nalagay ko na lang sa bag. Mula nun, di na ako nagpaiwan mag-isa sa Sogo. Number 28. I know someone who previously worked in a hotel, now abandoned. She was a newly hired front desk girlie back then. They have an employee's entrance at the back part of the hotel and para siyang very long hallway with no windows or doors. Basically, like a very long enclosed aisle. It was her graveyard shift. Once in a while,
she was walking down the aisle. May narinig siyang footsteps behind her. But every time she turned around, wala namang tao. And take note, naka-sneakers siya, so her steps were barely making any noise while walking. She shrugged it off at first and tried to make fun out of it para ma-distract siya. But as she tried to walk faster, the footsteps behind her were also going faster and closer. Until she finally decided to run very fast dahil sa takot. Nagkwento siya sa mga workmates niya. After that, then she only found out na kapag dumadaan pala sila dyan, ay tumatakbo silang lahat and they never pass alone due to this occurrence. Another occurrence. During her graveyard shift, nakita nila yung guard na naglalakad mag-isa sa labas ng hotel. It was around 2 to 3 a.m. The guard was crossing the street alone, pero it seemed like he was talking to someone. They all laughed at him and made fun of him, so when he returned inside the hotel, the staff were mocking him kasi parang tanga daw siyang naglalakad mag-isa habang kinakausap ang sarili. The guard was confused kasi hindi naman daw siya mag-isa. Everyone went silent after the guard explained himself. May kasama daw siyang matandang babae na nahanap niya sa basement while doing his rounds around the hotel grounds. Sabi ng matanda, nawawala raw siya. Tinulungan siya ni guard palabas ng hotel at pinatawid across the street. They all froze after that, pero okay naman si Kuya Guard.